Nakangiting nagpaalam sa mga katrabaho niya si Kriza. Pagsapit ng alas 10, closing siya, ibig sabihin isa siya sa mga magsasara ng restaurant na staff. Nagtatawanan at sabay-sabay pa silang lumabas at sabay-sabay din sila halos napaatras na magsimulang bumagsak kamarahang patak ng ulan. Ang iba pa sa kanila ay napairit dahil hindi napaghandaan ang masungit na panahon. Kanya-kanya silang kuha ng mga payong niyang dala. Mauna na kami, Kriza. Ingat ka pa uwi, ha? Kaway sa kanya ng mga kasama na halatang nagmamadali nang makaalis sa lugar. Sige, kayo rin. Wala kang dalang payong? Wala pero ayos lang. Titila na rin naman siguro yan Nako, paano kung oras ang dumaan? Sige na, lakad na ako. Ako nang bahala sa sarili ko. See you bukas. Bye! Tumango lamang si Kriza. Pinanood na silang nagsimula na dong humakbang patungo sa kabilang direksyon dahil doon halos ang way ng mga katrabaho. Siya lang nag-iisang naiiba. Kung sakali na doon din ang ruta niya, malamang makikisukob siya sa payo ng isa sa kanila kahit hanggang sa may sakayan lang. Subalit hindi yun ang sitwasyon na hindi niya naman magawang makisuyo at maging abala. Ano ba naman? Mahinang sambit niya na kulang na lang malutong na mapamura. Saka pa uulan kapag di nakahanda. Ginala na ni Kriza ang kanyang mga mata sa paligid. Ginawang kulay gray ng bawat patak ng ulan ng kalsada. Kung sa iba, swerte, malas ang gabing yon para kay Kriza. Mukhang late na siyang makakauwi tapos maaga pa siyang gigising bukas ng umaga. Sa lahat ng gabi, bakit ngayon pa umulan kung kailan wala akong dalang payong? Pinaparusahan ba ako nito? Diyos ko naman. Walang pagpipilian, ginawang pananggalang ni Kriza sa ulan ng kanyang dalawang palad kahit alam niyang maliit at walang maitutulong yon at mababasa pa rin naman siya. Kailangan niyang tumakbo na mabilis para makarating sa bus stop. Doon siya sasakay pa uwi ng kanyang tirahan at sa lagay ng panahon, mukhang kailangan niyang magtaksi pa pauwi. Basang-basa ng damit niya na marating niyang bus stop na sa lakas ng ulan, nababasa pa rin ang mga nararoong nagsisiksikan at matamang naghihintay ng kanilang masasakyan. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niyang cellphone para mag-book ng Grab. Batid niya mahihirapan siyang kumuha ng taxi. Ayaw naman niyang mag-bus na bukod sa punuan pagbaba niya pa, kailangan niya pang maglakad. Ang kailangan niyang kunin na sasakyan, diretso siyang ihahatid. Wala nga siyang payong, anong sense nang sasakay siya sa bus doon? Nakakainis naman talagang panahon na to Dabog pa ni Kriza na pinagpag ang butil ng ulan na dumikit sa suot niyang damit. Palagi ko nang dadali ng payong para sigurado. Sa kabilang banda ng bus stop na iyon, nakaparada naman ang isang sasakyan. Nasa loob ng sasakyang iyon si Nick at lihim na pinagmamasdan si Kriza mula sa malayo. Nakita niya kung paano to tumakbo, mabasa ng ulan, manginig sa lamig dulot ng malamig na panahon. Nasa passenger seat ng sasakyan niya ang kapatid na inaya niyang lumabas sa dahilang kakain sila ng midnight snack. Hindi naman yon tinanggihan ni Nati na nagugutom noon. Kuya Nick, ano na? Wala pa rin? Kanina pa tayo paikot-ikot dito naghahanap ng kakainan. Wala ka pa rin nahahanap at nakikita? Humihikab na tanong doon ni Nati. Halatang unti-unti nang dinadapuan ng antok pero nanatili ang mga mata sa hawak na cellphone na may matamang pinapanood doon. Inabot na lang tayo ng ulan dito, kuya. Hindi pa ba tayo bababa? Doon na lang kaya kumain. Dagdag nitong angat pa ng mga mata sa labas ng bintana ng sasakyan. Tinuro ang stall ng burger shop. Sandali lang, kuya. Hindi ba't yun ang girlfriend ni Peter? Anong ginagawa niya naman sa lugar na to? Sure ako siya yun. Mapagkunwaring tinapunan ni Nick ng tingin si Kriza habang nasa malabela pa rin ang mga kamay niya. Ayaw niyang magduda si Nati na ang dalaga talagang ipinunta niya sa lugar na yon para malaman ko anong oras ang uwi nito mula sa kanyang part-time. Girlfriend ni Peter? May pagtutol sa paraan ng pagbanggit niya. Bahagyang tinuturo-turo pa ni Nati ang salamin na sasakyan. Nilingon si Nick upang siguraduhin na nakuha niyang atensyon ng kapatid. Sobra niyang naging excited na makita doon sa lugar ang dalaga. Oo nga pala, hindi mo siya kilala. Doon sa police station mo siya una nakita, yung magandang babae doon, natatandaan mo na? Naghihintay yata siya na masasakyan. Shall we give her a ride, Kuya Nick? Tiyak mahirapan siyang sumakay dito dahil umuulan. Gusto sana yun ni Nick pero nagdadalawa siyang isip. Ano? Pasasakayin mo siya dito? Hindi magandang ideya yun, Nati, lalo pat sabi mo ngay girlfriend siya ni Peter. Bakit hindi ang lalaking yon ang tawagan mo at pagsunduin? Sagot ni Nick na naging malikot ang mga mata.
Tsaka bakit natin siya pasasakayin dito at ihahatid? Obligasyon natin? Close ba natin? Ay nako, kalimutan mo na Kuya Nick. Ang dami mo pang sinasabi dyan eh. Wala na, nakakuha na siya ng taxi, sumakay na. May himig pang hihinayang dagdag pa ng wika ni Natty sa kapatid. Binaling na ni Nick ang mga mata sa banda nito at totoo ngang nakakuha na ito ng taxi. Ilang sandali pa lumagpas to sa kanila. Tinanggal ni Natty ang screen sa pinanonood niya at tinayal ang phone number ni Peter para pagalitan to. Tuturuan niya ito ng leksyon. Gabing-gabi na, bakit napatawag ka pa sa akin, Natty? Sagot ni Peter na sa mga sandaling iyon, nilulunoy ang sarili sa alak, hindi pa rin malimutang nabasted. Ano na naman kailangan mo? Anong klase ka bang boyfriend ha, Peter? Nakita ko ngayon girlfriend mo dito na basa ng ulan, walang payong. Gabing-gabi na rin at delikado. Bakit di mo man lang siya sinusundo, ha? Tumawa lang si Peter nang hindi masundan kung anong sinasabi ni Natty na mga sandaling iyon. Ilang minutong lumipas bago nakuha. Oo. Ayaw niya kasing pasundo. Ang sabi, kaya namang umuwi, so bakit ko siya pipilitin? Umarko ang gilid ng labi ni Nick na mga sandaling iyon. Halata sa tono ng lalaki nagsisinungaling ito. Ganon. Wala kang kwenta pala eh. Hindi mo siya deserve. Lubayan mo na siya kung ako siya. Ora mismo makikipaghiwalay na ako sa iyo, Peter. Umirap sa kawalan na malakas na tura ni Natty. Tinapos na ni Natty ang pakikipag-usap kay Peter pagkasabi nun at tinarap niya na ang kapatid. Bigla siyang nainis kay Peter. Parang wala tong pakialam sa kanyang girlfriend. Malamang hindi seryosong lalaki yon sa nararamdaman niya sa girlfriend niya. Kuya Nick, invite natin siya sa birthday party ko. Ang sabi ni Alex, music teacher daw siya at magaling din daw siyang magpiano. Tamang-tama para sa mga bisita. Bayaran na lang natin siya. 100,000? Pwede na kayang bayad yun sa kanya, kuya? Papayag na kaya siyang mag-play ng piano sa halagang yun? Pinaandar na ni Nick ang sasakyan. Ayaw niya na tong pag-usapan. Buti kung pumayag yun. Di naman kayo close. Kalmado nitong sagot, nasa kalsada ng mga mata. Huwag mo nang abalahin yun, baka busy yun. Humanap ka na lang ng iba. Ganon? Siguro naman hindi siya tatanggi. May bayad naman eh. Hindi ko naman hihilingin na mag-play siya ng piano for free, kuya. Simangot ni Natty na parang pinangungunahan na ng kapatid. Hindi ko alam, subukan mo. Malay mo pumayag nga siya. Ngumiti lang si Natty at tumango-tango sa sinabi ng kapatid. Teka kuya, saan ka napupunta? Akala ko ba ililibre mo ko? Tanong nito nang mapansin na tinatahak na nila ang patungo sa unit niya. Ilang beses niya pang iginala ang paningin sa labas at hindi nga siya doon nagkakamali. Inaya mo akong lumabas tapos hindi mo malang pakakainin. Ano yun? Gusto mo lang lumabas tayo. Inakse mo lang ang oras ko. Wala naman pala akong mapapala. Sinulya pa ni Nick ang kapatid at sinipat pa ang katawan nito. Akala ko ba gusto mong magbawas ng timbang? Tapos ngayon puro pagkain na naman nasa isipan mo? Magda-diet ka na kamo. Sinipat naman ni Natty ang katawan niya. Tamang kapatid niya. Gusto nga niya mag-diet lalo na't nalalapit na ang birthday niya. Ay, oo nga pala. Pasalamat ka at on diet ako. Kung hindi, naku, hindi ako papayag na iuwi mo ako sa unit ko nang gutom ako, kuya. Tumawa lang doon si Nick. Pinili na lang ni Nating harapin ang cellphone at magbasa ng chat ng kanyang fiancé. Minabuting tawagan na lang din to kaysa ang mag-reply sa dahil nga bored siya. Buong biyahe kausap niyang fiancé. Hindi siya pinakaalaman ni Nick. Good night, kuya. Kaway nito kay Nick matapos bumaba ng sasakyan. Pinaandar na naman ang lalaki ang sasakyan paalis doon. Tanghali kinabukasan na magtungo si Nick sa kanilang mansyon. Pinapunta siya doon ng ina dahil sa usapan nilang lunch na hiniling nito kasama ng kapatid. Unang sumalubong sa kanya ang malakas na boses ni Natty, pababa ng hagdan. Galing itong itaas. Malamang binisitang silid niya. Panay ang reklamo ng babae. Baka busy kaya ayaw. Komento ng ginang na magsumbong siya. Unawain mo na lang. Huwag kang mang-away, Natty. Nagliwanag ang mukha nito na makita si Nick. Kuya Nick, oh my God. Alam mo ba yung Krisa na yan? Nireject niyang offer ko. Nakakapagtaka, di ba? Tumatanggi siya sa pera. Gusto niya pa yata bayad ng mga kalahating milyon eh. Wow, hindi naman siya sikat. Isang pipitsuging music teacher lang naman siya eh. Umangat ang gilid ng labi ni Nick nang marinig iyon. Alam niya kailangan ni Krisa ng pera, kaya bakit ito tatanggi? Mahina siyang natawa nang maalala kung ano nga pala ni Natty ang ex-boyfriend nito at ang lalaking dahilan ng paghihirap niya. Humanap ka ng iba. Marami namang mas magaling sa kanya eh. Ano?
Siya nga gusto ko, diba? Maktol pa ni Nati. Bihis na bihis pa nun si Nick ng pangmalakasan dahil after lunch may meeting siya sa isa sa mga clients niya. Tinapik niya isang balikat ni Nati na animo magwawala na doon ng dahil kay Criza. Bahaga niya pang pinalo sa ulong kapatid ng hawak niyang papel dahil nandidilat ang mga mata nitong panay ang ikot dahil iritable. Kung ako sa'yo, mag-hire na lang ako ng sikat. At least, sulit na magiging bayad. Tigilan mo na yan, wag mo na yung kulitin. Kung ako rin naman, hindi ako papayag eh. Demanding ka kaya. Baka sa bandang huli, hindi mo pa siya bayaran. Sayang. Pangaalas ka ni Nick sa kapatid na namula na kaagad ang mukha. What? Mami, tingnan mo si Kuya Nick, binubuli na naman ako. Sumbong nitong halos magbuhol na ang mga kilay sa inis. Tsaka, kagagaling lang nun sa sakit, wag mo nang kulitin. Naupo sila sa mahabang hapag para magsimula ng kumain. Patapos na sila doon ang buksan ng ginang tungkol kay Criza na nalaman niya rin ang pangalan kay Nick. Sandali, Nick. Ang Criza na tinutukoy ni Nati, nireject ang invitation niya, ay ang babaeng nakilala na natin sa ospital? Di makapaniwalang tanong ng ginang. Malapad na ang ngiti niya. Yes, Mom? At girlfriend siya ni Peter? Correction, Mom. Hindi pa siya girlfriend ni Peter. Ang okay lang nitong si Nati magkwento. Sulap niya sa kapatid na nakangising aso na doon, halatang may ibang iniisip tungkol sa kanya. Nagliligawan pa lang niya ang babae, hindi pa talaga sila. Talaga? Kung gano'n edi may pag-asa ka pa sa kanya. Ligawan mo na. Mas bagay kayong dalawa ng babaeng yon. Tukso pa ng ginang. Natutop na ni Nati ang bibig. Hindi niya alam kilala pala ng kapatid niya ang babaeng yon. Mukha kasing hindi ito interesado at saka nagpanggap siya na hindi niya kilala. Naisip niya na sandaling iyon marahil yun ang pinuntahan din nila nang nagdaang gabi. Wait, Kuya Nick? May gusto ka ba doon kay Criza? Maarte niyang tanong. Di pa rin makapaniwala sa kanyang nalaman. Pinanlisikan lang siya ng mga mata ni Nick. Puno yun ng warning. Hindi ko lubos maisip, ikaw kuya ha, crush mo pala siya ha? Di siya pinansin ni Nick na tumayo na. Mom, I have to go. I-meet ko pang client ko at 2 o'clock. Wika nitong tumingin sa pambisig na relo. Hindi pinansin si Nati na ang mukha'y patuloy na nag-aalaska sa kanya. Bye! See you next time! O sige Nick, mag-ingat ka. Tayo ng ina upang humalik sa kanya. Nang tuluyang makaalis si Nick, makahulugang umisi si Nati. Sinulyapan na ang inang nakatingin pa rin sa nilabasan ni Nick. Mom, ang harsh mo naman kay kuya. Hindi ba't alam mo namang hinihintay niyang bumalik yung shut up, Nati? Dumilim na ang mukha ng ginang na mabanggit yon ng anak. Ang babaeng yun at ang kuya mo hindi magkapalaran. Mas bagay ang kuya mong makasama at makatuluyan si Criza, okay? Pala desisyon nitong turan na ikinaawang ng bibig ni Nati. Mom, seryoso ka? Paano kung di niya magustuhan si kuya at iba palang lalaki ang gusto niya? Pipilitin mo pa rin sila noon? Hindi. Dahil kuya mo mismo magpapursue sa kanya. Nakikita ko sa mga mata niya ang kakaibang kislap habang nakatitig siya sa mukha ni Criza. Siguradong tugon ng ginang. Mahuhulog siya kay Criza at si Criza din. Hintayin lang natin na nakatakdang araw na yon na dumating, Natalia. Hilaw nang umiti lang si Nati sa sinabi ng ina. Naiiling na lang sa paniniwala nito. Isang magandang plano ang nabuo sa isipan ni Nati tungkol sa babaeng natitipuhan ng ina para sa kanyang Kuya Nick. Pagkatapos ng trabaho kinagabihan ni Nick ay ilang dinner invitations ang kanyang tinanggihan para pumunta lang sa restaurant kung saan nagtatrabaho si Criza. Hindi niya mapigilan ang sarili magpunta doon. Parang may magnet sa kanya na patuloy humihila para pumunta dito. Alas 8 na yon at kasalukuyang busy ang buong restaurant sa dami ng mga taong kumakain. Dagsa rin na mga nakapila pa palibasa. Payday ang araw na yon at may mga taong piniling kumain sa labas para mag-relax na rin doon. Maligayang inianunsyo na manager ng restaurant ang pag-play ng piano at dahil wala ang pianist nila, si Chris ang nakatakdang tumugtog nun. Nabanggit na yun ng manager sa dalaga kanina. Pagpasok lang niya kung kaya't alam na ni Chris ang kanyang gagawin. Nakangiting nagpwesto na ang dalaga sa harap ng piano. Niredy ng sarili at ang kanyang mga daliri para sa gagawin. Mahal niya ang ginagawa niya kung kaya naman excited na rin siyang tumugtog. Nakasuot siya ng kulay abong damit at di ang kanyang uniform sa restaurant. Bagay na nagpatingkad pa ng kanyang ganda. Bahagyang pinapakita ang balat ng balikat ng dalaga dahilan kung bakit paulit-ulit siyang sulyapan ng mga customers na nasa restaurant. Lalo na ng mga kalalakihan na noon lang siya nakita doon.
Ang umaalon niyang buhok na parang buhok ng mais kapag natatamaan ng liwanag ng ilaw ay malayang nakalugay na nakadagdag pa sa angkin niyang ganda. Idagdag pa ron ang kanyang mga ngiting umaabot sa magkabilang mata. This is it, Criza. Just enjoy the moment. Ilang minutong pinagmasdan ng binatang sinik ang bulto ni Criza bago lumabas ng sasakyan at pumasok sa loob ng restaurant. Ilang beses niyang pinag-isipan kung tutuloy pa ba siya doon o magbaback-out na lang at aalis sa lugar. Sa bandang huli, pinili niyang pumasok sa loob. Total, nasa lugar na siya. Ano pa bang kalokohan ng pag-alis na gagawin niya? Umorder siya ng pagkain at matamang nakinig na lang na magsimulang tumugtog si Criza ng piano. Enjoy na enjoy ang dalaga sa kanyang ginagawa. Habang nangyayari yon, di nakaligtas sa mga mata ni Nick ang paglapit ng ilang mga customers kay Criza upang makipagkilala at saglit na makipag-usap na matapos na tong tumugtog ng piano. Halos lagpas isang oras din na nangyaring iyon. Napako na ang mga mata ng binata sa bawat kilos ni Criza. Sa kanyang mga mata malamang attracted sila sa galing ng dalaga at natitiyak ni Nick na mas talo lang silang may in love sa kanya oras na marinig na nila ang boses nito. Di may pagkakailang talented nga ang dalagang to. Napangiti na doon si Nick, kaya marahil gusto to ng kapatid niyang si Nati nang dahil sa galing nito. Full package. Mahina niyang bulong na hinarap pa ang pagkain. Yung iba na nagbibigay ng business card kay Criza, magalang yung tinatanggap. Isa si Nick sa mga nagbigay noon, bagay na ikinangiti ni Criza na mabasa niyang galing yun sa binata. Di niya napansin na naroon pala ang binata. Ngayon lang niya nalaman na naroon palang abogado. Ginala niya ang mga mata upang hanapin ito at natagpuan niya ito sa ikalawang banda ng sulok ng restaurant. Mag-isang nakaupo sa kanyang table kaharap ang ilang order ng pagkain na ang iba ay hindi pa man lang nito nagagalaw at nababawasan. Magkakrus ang dalawang braso sa harap ng kanyang dibdib habang ang mga mata ay panaka-naka ang sulyap sa kanya. Lihim na napangiti na doon si Criza. Kitang-kita niya kasi sa mga mata nito ang ginagawa niyang pagsamba sa kanya. Anong klaseng tingin yun? Iniisip niya bang nakahubad ako ngayon? Natapos sumugot ng lakas ng loob at magpaalam sa mga kausap niyang ilang customers, nag-excuse na siya para puntahan ito. Wala sa plano ni Criza ang lumapit sa table ng abogado at makipag-usap, pero dala ng utang na loob niya sa binata kung kaya naman. Kailangan at napipilitan siyang lumapit pa rin sa abogado para kahit saglit pakipag-usap siya dito. Hi, Attorney Bantacourt. Tumango lang si Nick sa kanya at sinenyas na maupo siya sa kanyang harapan kung nasan may bakanting upuan. Wala rin sa plano ni Criza ang maupo at pakihirapan ito. Pero bilang respeto na lang sinunod niya ang gusto ng abogado. Hinila niya ang upuan sa tapat nito. Parahang naupo doon kahit na hindi allowed sa kanila ang makiupo sa table ng customers. Exempted na doon si Nick at isa pa. Saglit lang naman siyang titigil sa table nito. Babalik na rin siya agad sa loob upang magpalit ng damit at gawin ang iba pa niyang mga trabaho. Wala kang kasama? May nakikita ka bang kasama ko? Piloso pong tanong ni Nick kay Criza. For now, wala. Umangat ang gilid ng labi ni Criza. Naiinis na sa paninitig sa kanya ng abogado. Pinagsalikop na ni Criza ang kanyang dalawang kamay at tinukod niya ang siko sa table. Mali ko bang meron kang kasamang pumunta tapos gumamit ng banyo saglit? Perhaps kaibigan mo o di kaya kliyente? Hindi pinansin ni Nick ang sinabi niyo ni Criza. Ilang minuto pang napako sa kamay ng dalaga ang kanyang mga mata na makita niyang may bakas ng tusok na naman doon ang karayom. Malamang nagpa-IV drip na naman ito. Yun ang unang pumasok sa isipan ng abogado. Lumunok siya ng laway at tumikim upang iklaro ang kanyang boses. Nakonsensya na hindi pinasakay na nagdaang gabi. Baka yun ang naging dahilan para manghina itong muli. Chris, kumain ka na ba? Magaan niyang tanong na animoy, magkaibigan lang sila at magkasamang pumunta sa lugar. Kung hindi pa, saluhan mo na ako ditong kumain. Ang dami ko rin naman na order, hindi ko kayang ubusin. Awkward na ngumiti lang doon si Criza. Kahit gusto niyang kumain dahil gutom na rin siya ng mga sandaling iyon, hindi pwede dahil bawal yon. Pasensya na, Attorney Bantacourt. Isa sa pinaka-importanting rules ng restaurant, hindi kami pwedeng kumain kasama ng mga guest kapag oras ng trabaho. Mapapagalitan kami at hindi lang yon, baka matanggal pa sa trabaho. Hindi nag-react si Nick sa mahaba niyang litanya. Iniisip ng binata, paano niya mapapapayag si Criza na sumama sa kanya? Kailangan mauna siya sa mga umaaligid na lalaki kay Criza. Kailangan niyang mabakuran na ang dalaga.
Pagkatapos ng trabaho mo, may oras ka na ba? Sa halip tanong nitong medyo kinakunot ng noo ni Criza. Bakit naman siya i-invite ng binata? Wala din naman siyang kailangan dito. Pwede tayong pumunta sa place ko kung okay lang sa'yo. Doon ka na rin kumain? Sabayan mo ako, mag-takeout na lang tayo. Malinaw ang ibig sabihin ng abogado doon. Iniimpitan siya nito sa isang date o iba ang pagkakaintindi niya sa gusto niyang mangyari sa penthouse ng abogado. Come on, Criza. Kung papayag ka sa gusto niya ipaniguradong mapapabilis ang paglabas ng papa mo, hindi lang yun. Hindi mo na kailangan mamroblema pa sa pera. Patibayin mo rin ang sikmura mo para makayanan mong lahat. Pinilig ni Criza ang kanyang ulo. Hindi ako papayag na ihay ng katawan ko sa abogadong to para lang mapabilis ang pagkakaroon ng sagot sa mga problema ko. Huwag kang ganon. Bakas ng inip sa mga mata ni Nick habang hinihintay niya magiging sagot na babae na sure naman siyang naging marinaw ang gusto niyang sabihin dito. Isa pa, baliwala sa kanya ang nakaraan nito. Wala siyang pakialam kung natikman na ito ng ibang lalaki. Ang taing nais niya makasamang dalaga. Hindi niya pa rin maintindihan kung bakit binabaliw siya nito araw-araw. Yung tipong kahit pilit kalimutan niya ang tungkol sa dalaga, patuloy itong sumusulpot, bigla-bigla na lang, sisipain siya. Gustuhin man ni Criza ang piliin na maging praktikal, pero parang hindi niya kakayanin. Hindi niya kayang pilitin ang sarili kahit nagwapo pang abogado. Wala siyang talo kung papatulan niya, pero doon din siya sa alam niyang tama. Hindi niya gagamitin ang katawan niya. Hindi niya ipagpapalit kapalit ng solusyon ng kanyang walang problema. Attorney Bentacourt, alam kong may utang na loob ako sa iyo sa pagtulong mo sa akin para makausap ko si Attorney Balboa at lumaban sa kaso ng papa ko. Huwag ka mag-alala. Hahanap ako ng ibang paraan para mabayaran kita sa hinaharap. Sa ngayon, hindi kita mapagbibigyan sa kung ano man ang gusto mo. Pagkasabi nun, mabilis nang tumayo si Criza. Sige po, Attorney Bentacourt. Nagulat doon si Nick. Ang buong akala niya ay kakagat ito at tatanggapin ang offer niya. Malamang, malaking isda siya pero eto tinatanggihan siya ng babae. Bukod sa ayaw nitong sumiping sa kanya, ayaw din ito ng pera na kailangan niya. Naalala niya ang offer dito ng kanyang kapatid na si Nati. Bahagyang naapakan ng ego ni Nick doon. Wala pang babaeng tumanggi sa kanya, si Criza pa lamang ang una. Sa totoo lang ang mga ito pa ang nagkukumahog at nagkakandara pa para lang pansinin niya at bigyan ng oras. Itong si Criza lang talaga ang may lakas ng loob na gawin yon sa kanya at sobrang na-challenge siya sa aksyon na yon ng dalaga. Napapatalong tuloy si Nick. Ano ang kulang sa kanya at tinatanggihan siya ng dalaga. Sige, walang problema. Tayong sagot ni Nick na bigla lumamig ang tingin kay Criza. Aaminin niyang nayurakan ng pagkatao niya ng kaunti. Maaari ka nang umalis sa harapan ko kung wala ka ng planong sundin ang gusto ko. Taboy niya sa dalaga na napakagat na ng kanyang pang-ibabang labi. Maraming salamat, Attorney Bentacourt. Magalang na yumukhod si Criza. Akmang aalis na si Criza sa harap ni Nick nang pumasok sa loob ng restaurant si Peter. May kasama itong babae ng edad nasa 16 or 17. Agad na nahulaan ni Criza na kapatid to ng lalaki dahil kamukha. Attorney Bentacourt, sigaw ni Peter na animoy close na sila. Mabilis silang lumapit sa table ni Nick. Hindi naman makagalaw doon si Criza na bahagyang nabato balani sa biglaang pagdating ni Peter. Hindi niya alam kung aalis siya doon o tatayo na lang siya at hihintayin na silang matapos. Opo, gesture ni Nick na bahagyang umangat ang gilid ng labi pero hindi ngumiti. Sinunod yon ni Peter na ilang segundong sinulyapan si Criza bago naupo. May kahulugan ang mga ngiting pinukol niya kay Criza na ngumiti lang. Hi Criza! Bati niya dito sa masiglang tinig. Si Priscilla nga pala, kapatid ko. Pakilala nito na lumapad pa ang ngiti doon. Tumango lang si Criza na walang pakialam sa mga sinasabi nito. Oo nga pala, hindi ba music teacher ka? Sakto, nag-aaral din tong si Priscilla. Kailangan niya ng piano teacher? Bumaling pa si Peter sa kapatid na tahimik lang nakikinig sa kanila. Priscilla, pwede kang magpaturo sa kanya. Sobrang galing niyang teacher, marami kang matututunan. Halos ipagsigawan pa yun ng lalaki kung saan napalingon na ang ibang guest. Napalunok na ng laway si Criza. Hindi niya alam kung matutuwa ba o hindi.
Oo, alam na management na teacher siya. Pero, paano nga kung ang nakakarinig ay hindi siya maintindihan kung bakit niya ginagawa iyon? Lintik talaga itong Peter na to. Buti sana kung kami lang ang nandito. Hiyaw ng isipan ni Kriza nang biglang nabadrip na sa lalaki. Gigil niya nang tiningnan. Agad namang napuna ni Nick ang iritasyon na lumarawan sa mukha ni Kriza. Tumayo ng binata sa upuan kahit ayaw niya na sanang umalis doon. Gusto niya ilayo si Kriza kay Peter na hindi titigil hanggat naroroon sa harap ang dalaga. Ayaw naman niya maging masama na basta na lang itataboy ito doon. Uuwi na ako. Pwede mo ba akong ihatid sa may pintuan, Chris? Lingon niya sa dalaga na kaagad naman nagliwanag ang mga mata. Agad na tumalima na doon si Kriza na sumunod kay Nick palabas ng pintuan. Nabasa agad ng kanyang mga mata na sinadya ng abogado. Huwag ka nang lumabas. Bulong ni Nick sa puno ng tenga ni Kriza. Kinalabutan doon ang dalaga pero hindi niya na lang pinansin. Just give me a call kung meron kang kailangan sa akin o kung nagbago na isip mo sa offer ko. Tuloy nang lumabas sa restaurant si Nick na matamang tinanaw lang ni Kriza.